Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May isa pang balita na lumalabas. Pino-float na ngayon na kung makonvict si Sara talaga sa impeachment, mayroong lumalabas na ngayon sa kampo ng mga Duterte, si Basti daw ang papakandidatuhin pampalit kay Sara. Sa bagay, dati namang plinote na yan, dati namang sinabi na yan ni Mike Defensor doon sa pagtitipo ng raids, yung raids coalition nila, di ba? Sinabi na yan ni Mike Defensor. Sakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na baka balikan sila doon sa mga ninakaw nilang pera ay mawala na. Hindi po. Nandiyan po si Mayor Basti Duterte at kung papakinggan mo MJ Admar, nagulat ako eh. Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Basti Duterte. Eh kako, tinitingnan ko si Basti Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, eh talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. So pero ngayon mukhang naghahanda na ang kampo ni Sara na kung talagang makonvict si Sara sa impeachment, kailangan nilang pampalit kay Sara at ito daw si Baste ang tinutulak. Bakit mas lumalakas ngayon yung mga balibalita na binibuild up na, pinag-uusapan na kung mangko-convict si Sara, si Baste ang tatakbo. Ay kasi kita naman natin kita naman natin yung tinatakbo ng impeachment trial. Talagang durog na si Sara diyan eh. Mga kabunyog, kita nyo naman dito sa confidential funds. Wala. Natataranta na nga si Attorney Michael Pua, wala namang magawa eh. Kasi talaga namang garapalan yung naging paglustay ng pundo ng bayan doon sa confidential funds. Sabi nga ng marami, sa issue pa lang ng confidential funds, convicted na yan si Sara eh. Ay lalo na pag lumabas yung tungkol sa unexplained wealth, ang ilalabas doon yung laman ng kanyang mga bank accounts, yung mga bank records, yung mga galing sa AMLAC, saka yung mga tax records. Grabe yun. Grabe yun. Nakita nyo naman ilang boxes yung mga dumating na yun. Iba-ibang bangko. Iba-ibang bangko. 4 na boxes yung Security Bank, 2 boxes yung BPI, 2 boxes yung BDO, may Metro Bank. Mayroon pa nga daw parating sa August 13 eh. Humingi ng extension. Kaya ito mga kabunyog, ito? Mukhang nakakaramdam na ang kampo nila Sara na talagang hindi niya nakakayanin ito. Or else, mahuhubaran talaga siya. Mahuhubaran. Dito sa confidential funds, dito pa lang, grabe na. Pag pinag-usapan na yung unexplained wealth, tapos ibubukas yung mga bank accounts niya, nilang mag-asawa. Kaya ito, mga kabunyog, mukhang siguro kinikwentuhan ni Sara sila Marcoleta, sila Mike Defensor, kung anong mangyayari, anong plano. Ina-update siguro sila Jinggoy, kaya binisita sa Payatas. Pero ngayon, ang kumakalat na balita ngayon, ito nakita ko, ito yung isa pang balita na kumakalat. Sabi dito, Duterte camp eyes Baste as 2028 presidential bet if Sara is convicted. Ito na. Mga kabunyog. Bakit lumalakas yung yung pagpapalutang ng pangalan ni Baste? Kasi nga nakikita na nila na nakikita na nila na baka talaga si Sara mapipilitang mag-resign. Kapag yung unexplained wealth na ang pag-uusapan, masyadong mabigat yan. Kahit siguro yung asawa ni Sara, si Man Scarpio, sasabihan na siguro si Sara, Inday, mag-resign ka na lang. Grabe, mahuhubaran tayo dito. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang mga nangyayari ngayon, si Sara, binisita si Jinggoy,
binisita si Marcoleta, si Mike Defensor, siguro pinag-usapan na nila yan. Siyempre, kinikwentuhan din ni Sara, sila Marcoleta, na wag panghinaan dahil kung siya ay makukonvict o kaya kung siya ay magre-resign, may papalit. O ngayon, biglang pinapaluta ngayon ang pangalan ni Baste. Kaya lang, kahit naman sino dyan, Sara Duterte man yan o Baste Duterte, Duterte pa rin yan. Mahirap yan manalo. Mahirap yan manalo sa 2028. Si Leni Robredo, hindi pa nga nagdideklara, dikit na kay Sara eh. Di ba? Di ba? O, tingnan niyo mga kabunyog. Si Leni Robredo, hindi pa nagdideklara, in fact, nagsasabi pa nga hindi siya tatakbo. Parang Sara Duterte, 30%. Leni Robredo, 21%. Imagine niyo yan. O, tapos Tulfo. Tulfo, ilan ba si Tulfo? 14 or 9, 14. O, magsasanib pa yung Tulfo at saka Robredo. O, kaya ano yan, mga kabunyog. Wala. Pag na-convict si Sara, tapos ang ipapalit nila si Baste, wala yan. Wala yan. Si Sara Duterte nga, mahihirapan, ay dilalo pa si Baste. Ano yan? Saka, anong gagawin? Si Baste ang presidente, ang vice niya, si Padilla, ay ano nang mangyayari sa ano natin? Ano nang mangyayari sa bansa natin? Baste ang presidente, tapos si Padilla ang vice? Ay, mga kabunyog, ano na bang nangyayari? Ano na bang mangyayari sa bansa natin pagkaganyan? Ay, di ba? Parang ganun yung ganun yung pino-float nila ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.